Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik dito sa Orange Audio. Ako po si Orange, ang inyong kasama sa bawat pintig ng puso. May mga sugat na tila hinding-hindi na kayang paghilumin ng panahon, lalo na kung galing ito sa taong inakala mong sayo ay mag-iingat. Ngunit paano kung sa gitna ng pinakamadilim na kabanata ng iyong buhay ay may isang di inaasahang kamay na aabutin ka? Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa na matatatagpuan sa mga di inaasahang pagkakataon. Hoy Amalia! Ang sigaw na yon ay parang isang kidlat na gumuhit sa maingay na karinderya. Huminto ang tunog ng mga kutsara at tinidor. Natigilan ang mga kumakain. Lahat ng mga mata ay napako sa lalaking bagong pasok. Galit. Nag-aapoy ang mga mata. Si Marco. Nakatayo si Amalia sa likod ng counter, hawak ang isang basahan. Binitiwan niya ito. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Saan mo dinala ang pera ko? Sigaw ni Marco, papalapit sa kanya. Anong pera? Nauutal na tanong ni Amalia. Huwag ka nang magkunwari. Akin na yung para sa pagpapalaglag. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga parokyano. Parang nabasag ang lahat. Ang bawat salita ni Marco ay mga bubog na tumutusok sa pagkatao ni Amalia. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga taong araw-araw niyang pinagsisilbihan. Magnanakaw, manloloko, patuloy ni Marco. Isang kamay niya ang kusang napahawak sa kanyang tiyan. Ang sikretong iningatan niya ng ilang buwan, ngayon ay isinisiwalat sa pinakamalupit na paraan. Nag-uumpisa ng mamuo ang luha sa mga mata niya, pero pinipigilan niya. Lumabas si Aling Tess, ang may-ari ng karinderya, mula sa kusina. Marco, ano bang gulot to? Itong babaeng to, Aling Tess, ninakawan ako. Buntis yan at ayaw ipa-abort. Parang sinaksak si Amalia sa narinig. Hindi dahil sa akusasyon, kundi sa katotohanang kayang sabihin iyon ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng lahat. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Amalia, malamig na sabi ni Aling Tess, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ayoko ng gulo dito. Marami akong customer. Tumingin si Amalia sa kanyang amo. Nagmamakaawa. Wala ka ng trabaho. Umalis ka na. Sabi ni Aling Tess, sabay talikod. Iyon na, ang huling dagok. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Amalia. Wala ng trabaho, wala ng dignidad, wala ng natira. Sa isang sulok, isang lalaki ang tahimik na nakaupo. Kanina pa siya roon, umiinom ng kape. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang mga mata ay matamang nakamasid sa bawat eksena. Nakakuyom ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang panga ay mariing nagtiim, hindi sa galit kay Marco o sa awa kay Amalia, kundi dahil sa isang bagay. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kumikinang na pilak na nakasabit sa leeg ni Amalia. Isang laket. Isang pamilyar na laket. Nang magsimulang humakbang si Amalia paalis, nanginginig ang mga tuhod, tila wala sa sarili. Doon kumilos ang lalaki. Tumayo siya. Hinarang niya ang daan ni Marco na akmang susundan pa si Amalia. Isang simpleng tama na, ang sinabi niya. Malamig, may bigat, may awtoridad. Napaurong si Marco, tila natakot sa di inaasahang paghadlang. Mabilis na lumabas si Amalia ng karinderya. Ayaw na niyang makita ang mga mapanghusgang mata. Ayaw na niyang marinig ang mga bulungan. Sumunod ang lalaki. Naabutan niya si Amalia sa labas, kung saan nagsisimula nang pumatak ang ambon. Miss, tawag niya. Lumingon si Amalia. Basang-basa na ng luha ang kanyang mukha. Inabot ng lalaki ang isang maliit na puting card, isang business card. Lisandro Vargas, basa niya sa nakasulat na pangalan. Kung kailangan mo ng tulong o ng trabaho. Tiningnan ni Amalia ang card. Pagkatapos ay ang lalaki. Hindi niya maintindihan. Bakit? Isang estranghero.
Umiling siya. Binitawan niya ang card, hinayaang tangayin ito ng hangin. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Tumatakbo palayo sa kahihiyan, palayo sa lahat. Hindi tulong ang kailangan niya ngayon, kundi isang lugar na mapagtataguan kung saan walang sino mang makakakita sa kanyang wasak na pagkatao. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa balat ni Amalia. Basa na ang kanyang damit, ang kanyang buhok, ang kanyang buong pagkatao. Pero hindi niya alintana ang lamig. Mas nanunuot ang ginaw sa loob ng kanyang puso. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga salita ni Marco, ang mga mata ni Aling Tess, ang mga bulungan ng mga tao, lahat ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang kahihiyan, iyon ang pinakamasakit. Ang hiya, para siyang hinubaran sa harap ng buong mundo. Sumilong siya sa waiting shed ng isang sakayan ng bus. Umupo siya sa malamig na sementong upuan, niyakap ang sarili. Ang tanging init na kanyang nararamdaman ay mula sa maliit na buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Anong gagawin natin, anak? Bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Binuksan. Ilang gusot na papel na pera at ilang barya. Kulang pa para sa isang linggong upa sa maliit na kwartong tinitirhan niya. Paano pa ang pagkain, ang gatas? Kinabukasan, sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Isang karinderya sa kabilang barangay. Isang maliit na tindahan. Isang bahay na naghahanap ng labandera. Pero tila nauuna pa sa kanya ang balita. Ikaw yung babae sa karinderya ni Tess, di ba? Nako, pasensya na. Ayaw namin ng gulo. Ang bawat pagtanggi ay isa na namang sampal. Ang mundo ay tila nagsasara para sa kanya. Kahit ang may-ari ng inuupahan niyang kwarto ay kumatok. Amalia, pasensya na. Pero kailangan mo nang umalis bukas. Narinig ko ang nangyari. Ayokong madamay ang reputasyon ng boarding house ko. Wala na. Wala na talagang natira. Kinagabihan, natagpuan niya ang sarili sa parehong waiting shed. Doon na niya ibinuhos lahat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy, kasabay ng walang tigil na buhos ng ulan. Wala na siyang matakbuhan, wala nang malalapitan. Naisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya, pero paano niya sasabihin sa kanila? Anong kahihiyan ang ibibigay niya sa kanyang mga magulang? Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana nito. Ang lalaki mula sa karinderya. Si Lisandro Vargas. Sumakay ka na, sabi nito. Ang boses ay kalmado, pero may diin. Tiningnan lang siya ni Amalia. Ang mga matay puno ng pagod at kawalan ng tiwala. Hindi kita sasaktan, dagdag ni Lisandro. Umuulan, magkakasakit ka. Umiling si Amalia. Salamat na lang po. Hihintayin ko na lang tumila ang ulan. Ang totoo, wala siyang hinihintay. Wala siyang pupuntahan. Bumuntong hininga si Lisandro. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at bumaba. Dala ang isang payong. Lumapit siya at ipinayong ito sa ibabaw ni Amalia. Hindi ito awa, miss. Sabi niya, tila nababasa ang nasa isip nito. This is a job offer. Seryoso ako. Anong trabaho? Tanong ni Amalia. Ang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak. Kailangan ko ng mag-aalaga sa bahay. Maglilinis, magluluto. I can provide you a room, may sweldo. Tiningnan ni Lisandro ang tiyan ni Amalia. At kapag nanganak ka na, we can talk about a new arrangement. Sapat para sa inyo ng anak mo. Napatingin si Amalia sa kanya. Hindi niya maintindihan ang kabaitan ng estranghero. Masyadong maganda para maging totoo. Sa mundong ito, walang libre. Lahat ay may kapalit. Bakit po? Tanong niya. Bakit niyo to ginagawa? Hindi agad sumagot si Lisandro. Ang tingin niya ay napunta muli sa locket sa leeg ni Amalia na bahagyang natatakpan ng basa nitong damit.
Let's just say, mayroon kang isang bagay na mahalaga sa akin at gusto kong malaman kung paano ito napunta sa'yo. Natahimik si Amalia. Ang lakit. Ang bigay sa kanya ng babaeng namatay sa ospital. Ito ba ang kapalit? Isang kwento para sa isang bagong buhay. Tumingin siya sa walang katapusang buhos ng ulan. Pagkatapos ay sa mga mata ni Lisandro, may lungkot doon. Isang uri ng lungkot na pamilyar sa kanya. Pagod na siyang tumakbo. Pagod na siyang matakot. Para sa anak niya, kailangan niyang lumaban. Kahit pa nangangahulugan iyon ng pagtitiwala sa isang taong hindi niya kilala, dahan-dahan siyang tumango. Tatanggapin ko po, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bagong determinasyon. Pero bilang trabaho lang po, hindi bilang awa. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Lisandro. Deal. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan para kay Amalia. Sa pagpasok niya sa loob, sa pag-upo sa malambot na upuan, sa pagtakas mula sa malamig na ulan, naramdaman ni Amalia ang isang maliit, napakaliit na hibla ng pag-asa. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng sasakyang ito. Pero sa ngayon, sapat nang mayroon siyang patutunguhan. Dumaan ang sasakyan sa isang mataas na gate na bakal. Bumungad kay Amalia ang isang mansyon. Hindi, higit pa sa mansyon. Isa itong palasyo na gawa sa bato at salamin, napapaligiran ng isang hardin na kahit sa dilim ng gabi ay halatang alagang-alaga. Natigilan si Amalia. Saan siya dinala ng lalaking ito? Pinagbuksan siya ng pinto ni Lisandro. Sa pagtapak niya sa marmol na sahig ng entrada, naramdaman niya agad ang kaibahan. Ang hangin sa loob ay malamig. Hindi lang dahil sa aircon, malamig dahil sa katahimikan. Walang buhay. Ang bawat yabag nila ay umietso sa kabuuan ng malawak na espasyo. Dito ang magiging kwarto mo. Sabi ni Lisandro, itinuro ang isang pinto sa gilid ng pasilyo. May sarili kang banyo. Magpahinga ka na. Bukas na natin pag-usapan ang mga gagawin mo. Tumango lang si Amalia, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Ang ganda ng bahay ay nakakasilaw, pero may dala itong bigat. Parang isang museo na puno ng mamahaling gamit, pero walang kaluluwa. Pagpasok niya sa kwarto, mas lalo siyang namangha. Malaki ito. Mas malaki pa sa dating inuupahan na niya. May malambot na kama, malinis na kumot, at isang bintanang tanaw ang madilim na hardin. Umupo siya sa gilid ng kama. Napahawak siya sa locket sa kanyang leeg. Ito ang nagdala sa kanya rito. Isang pangako sa isang namayapang kaibigan. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Nagsuot siya ng pinakasimple niyang damit at lumabas ng kwarto, handang magtrabaho. Nakita niya si Lisandro sa malaking kusina, nagtitimpla ng kape. Good morning, bati nito. Kumain ka muna, bago tayo mag-usap. Nahihiyaman ay umupo si Amalia sa hapag. Habang kumakain sila ng tahimik, isang babae ang pumasok sa kusina. Matangkad, elegante, at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa lahat ng damit ni Amalia pagsama-samahin. Ang kanyang mga mata ay matalim at agad itong napako kay Amalia. Sandro, sino to? Tanong ng babae. Ang boses, kasing lamig ng hangin sa mansyon. Cynthia, this is Amalia, ang bago nating kasambahay. Sagot ni Lisandro. Tiningnan ni Cynthia si Amalia mula ulo hanggang paa. Hindi man lang tinatago ang pagkadisgusto sa kanyang mukha. Isang mabagal na pagsusuri na parang dinudungisan siya. Napayuko si Amalia. Naramdaman na naman ang pamilyar na hiya. Kasambahay? May pagdududang ulit ni Cynthia. Tumingin ito sa tiyan ni Amalia na bahagya ng bumubukol. Mukhang may extra baggage pa siyang dala. Naramdaman ni Amalia ang pamumula ng kanyang mukha. Napatayo si Lisandro. Cynthia, that's enough. Mariing sabi niya. Ngumisi lang si Cynthia, isang ngising hindi abot sa kanyang mga mata. I'm just stating a fact, Sandro. Kailan ka pa naging mahilig mamulot ng palaboy sa lansangan? Hindi na nakasagot si Amalia. Parang may bumara sa kanyang lalamunan.
Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero anong sasabihin niya? Na totoo ang sinabi nito? She works for me. That's all you need to know. Sabi ni Lisandro, ang boses ay nagbababala. Amalia, akyat ka muna sa kwarto mo. Mag-usap lang kami. Mabilis na tumalima si Amalia. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig pa niya ang usapan ng ama nila. Ano na naman to, Sandro? Tanong ni Cynthia. Isang babaeng mukhang desperada? Ganyan ka na ba talaga kalungkot mula nang mawala si Elena? Huwag mong idamay si Elena dito, sagot ni Lisandro. Paano ko hindi idadamay? Lahat ng ito ay para sa kanya. Ang bahay na ito, ang buhay mo. Huminto si Amalia sa paglalakad. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Biglang tumahimik sa ibaba. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Cynthia, mas matalas, mas malamig kaysa kanina. Sino ang babaeng yan, Sandro? Tanong nito. At bakit niya suot ang kwintas ng kapatid ko? Napahawak si Amalia sa kanyang dibdib, sa locket na nakasabit doon. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang balat. Kapatid? Ang babaeng nagbigay sa kanya nito ay kapatid ng babaeng ito? At asawa ni Lisandro? Parang biglang umikot ang kanyang paligid. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang iglap. Ang lungkot sa mga mata ni Lisandro, ang pangalan sa business card, ang dahilan kung bakit dinala siya rito, hindi lang dahil sa locket, dahil sa babaeng nagbigay nito, si Elena. Sa ibaba, hindi niya marinig ang sagot ni Lisandro. Isang mabigat na katahimikan ang namayani, mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Dahan-dahan, umatras si Amalia, pabalik sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto ng walang tunog at sumandal dito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mansyon na ito ay bahay ni Elena. Ang hardin sa labas ay hardin ni Elena at ang lalaking nagligtas sa kanya ay ang asawang naiwan ni Elena. Ang lalaking hinahanap niya para isauli ang huling alaala nito. Hindi niya sinasadyang mapunta rito, pero tadhana na yata ang gumawa ng paraan. Ngunit ang tadhanang iyon ay may kasamang panganib, at ang panganib na iyon ay may pangalan. Cynthia. Naramdaman ni Amalia ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi iyon ang lamig ng aircon, iyon ang lamig ng takot. Napunta siya sa isang lugar kung saan hindi lang siya isang hamak na kasambahay. Para sa babaeng nasa labas, isa siyang banta. Isang estrangherong nagdadala ng isang piraso ng nakaraan na hindi niya maintindihan. At sa mundong ito, ng mayayaman, ng mga lihim at ng mga pamilya, alam ni Amalia na ang isang katulad niya ay madaling-madali lang durugin. Lumipas ang mga araw na parang anino. Ginawa ni Amalia ang kanyang trabaho nang walang kibo. Naglilinis, nagluluto, naglalaba. Bawat sulok ng malaking bahay ay unti-unti niyang nakikilala. Napansin niyang tila tumigil ang oras sa loob ng mansyon. Ang lahat ng gamit ay nasa perpektong ayos na parang isang display sa museo. Walang alikabok pero walang buhay. Si Cynthia ay madalas naroon, palaging may matalim na tingin at masakit na komento. Ngunit natutunan ni Amalia na huwag na lang itong pansinin. Ang mahalaga ay may bubong siya sa ibabaw ng kanyang ulo at pagkain para sa anak sa kanyang sinapupunan. Si Lisandro naman ay bihira niyang makita. Umaalis ito ng maaga at umuwi ng gabi na. Kapag nagkasalubong sila, isang tipid na tango o isang formal na tanong lang ang namamagitan. Kumain ka na? O may kailangan ka ba? Isang hapon, habang naglilinis si Amalia sa ikalawang palapag, napansin niya ang isang pinto na laging nakasara. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang pihitin ang seradura. Bukas ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang silid-aklatan ang bumungad sa kanya. Libo-libong libro ang nakahanay sa matataas na estante. Ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin
ay ang mga gamit sa gitna ng silid. Isang easel na may blankong canvas, mga paintbrush na nakalagay sa isang garapon, at sa isang mesa, nakakalat ang mga sketchpad at lapis. May amoy ng pinatuyong pintura at lumang papel sa hangin. Tila ito ang pinakabuhay na kwarto sa buong bahay. Lumapit si Amalia sa isang estante. Hinaplos ang mga libro. Napansin niya ang isang partikular na libro. Medyo luma na ang pabalat. Nang buksan niya ito, isang tuyong bulaklak ng bougainvillea ang nahulog mula sa mga pahina. Paborito niya yan. Napatalon si Amalia sa gulat. Si Lisandro, nakatayo sa may pinto, nakatingin sa kanya. Hindi galit, kundi malungkot. "Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya." Dali-dali niyang isinara ang libro. "It's okay," sabi ni Lisandro, lumapit. Kinuha niya ang libro mula sa kamay ni Amalia. Paborito niyang basahin to, paulit-ulit. Nakatitig lang si Amalia sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Lisandro na hindi nakasuot ng formal na business suit. Isang simpleng t-shirt at shorts lang. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaki sa likod ng malungkot na milyonaryo. Si Ma'am Elena po?" Lakas loob niyang tanong. Tumango si Lisandro. Hinaplos niya ang pabalat ng libro. This was her studio. Dito siya maghapong nagkukulong, nagpipinta. Itinuro niya ang blankong canvas. She was working on something new. Bago siya. Hindi na niya itinuloy. Naramdaman ni Amalia ang bigat sa dibdib ni Lisandro. Isang sakit na pamilyar sa kanya. Ang sakit ng pangungulila. "Mahilig din po ba kayo sa libro?" Pag-iiba niya ng usapan para pagaanin ang atmosphere. Umiling si Lisandro. Isang bahagyang kabang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hindi. Siya lang. Ako, mas gusto kong panoorin siyang magbasa." Sa sandaling iyon, nakita ni Amalia ang pagmamahal. Isang pagmamahal na buhay pa rin kahit wala na ang minamahal. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi galit ang dahilan ng kalungkutan ni Lisandro, kundi pagsisisi. Gusto sanang sabihin ni Amalia ang lahat. Ang tungkol sa ospital, ang tungkol sa huling habilin ni Elena. Pero paano? Paano niya sisimulan? Paano kung hindi ito maniwala? Baka isipin nitong nagsisinungaling lang siya. Baka palayasin siya. Natakot siya. Natahimik silang dalawa. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga paghinga. "Maghahanda na po ako ng hapunan." Basag ni Amalia sa katahimikan. Tumango si Lisandro. "Sige." Akmang tatalikod na si Amalia nang biglang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang unregistered number. Dahil sa pag-aakalang baka isang ahensya na tinawagan niya para sa trabaho, sinagot niya ito. "Hello?" Isang pamilyar na tawa ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Si Marco. "Hello, Amalia," sabi nito. May halong panunya. "Na-miss mo ba ko?" Nanigas si Amalia sa kinatatayuan. Paano nakuha ni Marco ang numero niya? "Akala mo makakatakas ka sa akin?" Patuloy ng boses sa telepono. "Napakaliit ng mundo, mahal ko." Nabitawan niya ang telepono. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig na kahoy. Napatingin si Lisandro sa kanya, puno ng pag-aalala. "May problema ba?" Hindi makasagot si Amalia. Ang tanging naririnig niya ay ang huling sinabi ni Marco bago niya ibinaba ang tawag. "Alam ko kung nasaan ka." "Sino yon?" tanong ni Lisandro. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang pinupulot ang cellphone ni Amalia mula sa sahig. "Wala po. Wrong number lang po." Mabilis na sagot ni Amalia, pilit nang ngumingiti. Kinuha niya ang telepono at mabilis na itinago sa kanyang bulsa. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang magdala ng gulo sa buhay ng taong tumutulong sa kanya. Ngunit hindi nakalagpas sa paningin ni Lisandro ang takot sa mga mata ni Amalia. Ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang nagsisinungaling ito.
Kinabukasan, napansin ni Lisandro na si Amalia ay laging balisa. Bahagya lang itong kumakain at laging napapatalon sa bawat tunog na maririnig. Para siyang isang ibon na nakakulong sa hawla, laging alerto sa paparating na panganib. "Lumabas tayo," sabi ni Lisandro isang umaga. Nagulat si Amalia. "Po? Mamalengke tayo," sabi ni Lisandro. "Nagsasawa na ako sa mga pagkaing dilata at frozen. Gusto ko ng sinigang na sariwa ang mga sahog." Ang totoo, gusto niya lang ilabas si Amalia mula sa malamig na mansyon. Gusto niyang makita itong ngumiti ulit kahit saglit lang. Sa palengke, tila nabuhayan ng dugo si Amalia. Ang ingay, ang amoy, ang sigla ng mga tao. Ito ang mundong kinalakihan niya. Nawala ang kanyang kaba habang namimili sila ng mga gulay at isda. Naging komportable siya sa tabi ni Lisandro na tila isang ordinaryong tao lang na nalilito sa pagitan ng sitaw at bataw. "Gusto mo?" tanong ni Lisandro. Itinuturo ang isang stall ng prutas. Napatingin si Amalia. Mangga't bagoong, hilaw na mangga at maalat na alamang. Bigla siyang nakaramdam ng matinding paglalaway. Isa sa mga pinakamalinaw na senyales ng kanyang paglilihi. Nahihiya man, tumango siya. Habang abala ang tindera sa paghahanda ng mangga at habang si Amalia ay nakangiti sa pananabik, isang anino ang tumabon sa kanila. "Aba, nagpapakasarap ka pala dito, Amalia." Ang ngiti sa labi ni Amalia ay naglaho. Ang boses na yon, si Marco. Nakatayo ito sa harap nila, may mapanuyang ngisi sa labi. "Sino tong kasama mo? Bago mo na bang sugar daddy?" sabi ni Marco. Malakas, para marinig ng mga tao sa paligid. Nagsimulang magtinginan ang mga tsismosa. Bumalik ang lahat ng kahihiyan mula sa karinderya. Hinila ni Amalia ang braso ni Lisandro. "Sir, umalis na po tayo." Pero hindi gumalaw si Lisandro. Hinarap niya si Marco. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. "May kailangan ka?" tanong ni Lisandro. "Oo, yung pera ko at yung babaeng yan na magnanakaw," sigaw ni Marco. Sa isang iglap, humakbang si Lisandro. Itinayo ang sarili sa pagitan ni Marco at Amalia. Isang malinaw na pader. Isang proteksyon. "Subukan mong hawakan siya at sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog ngayong gabi," sabi ni Lisandro. Ang boses niya ay mahinahon pero puno ng pagbabanta. May awtoridad na nagpatahimik hindi lang kay Marco kundi pati sa mga nakikiusyoso. Natigilan si Marco. Marahil ay nakita niya sa mga mata ni Lisandro na hindi ito nagbibiro. O marahil ay natakot siya sa suot nitong mamahaling relo at sa kotse nitong nakaparada sa di kalayuan. "Hayop ka, Amalia. Babalikan kita." Pagbabanta ni Marco bago mabilis na tumalikod at naglaho sa gitna ng maraming tao. Nanginginig si Amalia. Hinawakan siya ni Lisandro sa balikat. "Okay ka lang?" Tumango lang siya, pero ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Iniabot ni Lisandro ang biniling manggat bagoong. "Para sa'yo." Mabilis silang naglakad pabalik sa sasakyan. Ligtas na sila sa loob, pero ang tensyon ay nananatili. "Siya yung tumawag sa'yo, di ba?" tanong ni Lisandro habang pinaaandar ang kotse. Hindi na nagkaila si Amalia. Tumango siya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Ayoko po kayong madamay." Mahinang sagot niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lisandro. "Damay na ako, Amalia. Nung araw na pumasok ka sa bahay ko, hindi kita pababayaan." Habang papalayo sila sa palengke, napatingin si Lisandro sa kanyang rearview mirror. May napansin siya. Isang lalaking nakamotorsiklo. Hindi ito umaalis sa likuran nila. At sa isang saglit, nakita niyang itinaas nito ang cellphone. Kinukuhanan sila ng litrato. Mabilis na kinabig ni Lisandro ang manibela sa isang iskinita. Pabilis ng pabilis, hanggang sa mawala ang motorsiklo sa kanyang paningin. Tumingin siya kay Amalia na
Walang kamalay-malay, tahimik na kumakain ng kanyang mangga. Sino ang nagpapasunod sa kanila? Hindi ito si Marco. Ang kilos ni Marco ay padalos-dalos, puro sigaw at iskandalo. Ang lalaking ito ay iba, calculated, tahimik, professional. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Lisandro. Ang gulong ito ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito tungkol sa isang desperadong dating kasintahan. May iba pang nagmamanipula sa likod ng mga anino. Ngunit tiningnan niya ulit si Amalia, na sa wakas ay may bahagyang ngiti sa labi habang ninanamnam ang asim ng mangga. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Sino man sila, anuman ang kanilang motibo, hindi niya hahayaang saktan nila ang babaeng ito. Ang babaeng nagdadala ng huling alaala ng kanyang asawa at marahil ang babaeng unti-unti nang nagiging dahilan para gusto niyang lumaban muli. Ang insidente sa palengke ay nag-iwan ng tensyon sa mansyon. Naging mas mapagmatsyag si Lisandro, nagdagdag pa ito ng security guard sa gate. Si Amalia naman, bagamat takot, ay nakaramdam ng kaunting kapanatagan. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang mayroon siyang kakampi. Ngunit ang kalaban ay hindi laging nasa labas. Minsan, ito'y nasa loob mismo ng bahay. Isang hapon, habang nag-iisa si Amalia sa kusina at naghahanda ng merienda, pumasok si Cynthia. Ang kanyang mga mata ay parang matatalim na punyal. Walang Lisandro sa paligid para maging hadlang. "Maupo ka," utos ni Cynthia, hindi tanong. Sumunod si Amalia, umupo sa isang silya sa maliit na mesa sa kusina. Umupo rin si Cynthia sa tapat niya. May kinuha ito mula sa kanyang Hermes na bag. Isang makapal na sobre. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Amalia. Bumukas ang sobre at bumungad ang laman nito. Mga bundle ng tig-1,000 piso. Napakaraming pera. "Ano po ito?" tanong ni Amalia. Kahit pa kinakabahan na siya sa kung ano ang isasagot nito. "Bayad," simpleng sagot ni Cynthia. "Bayad para sa serbisyo mo at bayad para sa paglisan mo." Tumingin si Amalia mula sa pera pabalik sa mukha ni Cynthia. Ang ekspresyon nito ay walang bahid ng emosyon, malamig. Tila isang transaksyon lang sa negosyo ang lahat. "Hindi ko po kayo maintindihan," sabi ni Amalia. "Oh, I think you do," ngumisi si Cynthia. "Simple lang, Amalia. Kunin mo ang perang yan. Sapat na yan para makapagsimula ka sa ibang lugar. Sa probinsya mo marahil, malayo dito, malayo kay Sandro." Humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay ni Amalia sa ilalim ng mesa. "At yang problema sa tiyan mo?" Patuloy ni Cynthia, ang tingin ay bumaba sa sinapupunan ni Amalia. "Kasama na dyan ang bayad para ayusin mo yan. Maghanap ka ng doktor. Ipakuha mo yan. Pagkatapos, maglaho ka na parang bula. Parang isang malakas na sampal ang bawat salita. Hindi dahil sa alok, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito. Tila ang anak niya ay isang dumilang na kailangang walisin. Doon, sa harap ng lahat ng pang-aalipusta, isang bagay ang nagbago sa loob ni Amalia. Ang takot ay napalitan. Ang hiya ay naglaho. Ang natira ay ang tapang ng isang ina. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang sobre. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Cynthia. Ang kanyang mga mata, na dati laging nakayuko, ngayon ay matatag. "Hindi po mabibili ang pagkatao ko, ma'am," sabi ni Amalia. Ang boses ay mahinahon, ngunit matigas. "At lalong hindi mabibili ang buhay ng anak ko." Nagbago ang mukha ni Cynthia. Ang pagkukunwaring kalmado ay napalitan ng inis. "Sino ka ba sa akala mo? You are nothing!" Isang palaboy na pinulot lang ni Sandro dahil sa awa. "Maaring palaboy po ako sa paningin ninyo," sagot ni Amalia, hindi inaalis ang tingin. "Pero hindi po ako masamang tao at hinding-hindi ko po ipagpapalit ang anak ko sa kahit anong halaga." Akmang may sasabihin pa si Cynthia, isang bagay na mas masakit
mas malupit, nang isang boses ang pumutol sa kanila. Anong nangyayari dito? Pareho silang napalingon. Si Lisandro, nakatayo sa may pintuan ng kusina, ang muka'y madilim. Ang tingin niya ay napako sa makapal na sobre ng pera na nasa gitna ng mesa sa pagitan ng dalawang babae. Tumingin siya mula sa pera, sa galit na mukha ni Cynthia at sa muk na tahimik ang buong kusina. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Lisandro ay mariing nakatingin kay Cynthia. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Umuwi ka na, Cynthia," sabi niya sa wakas. Ang boses niya ay mahinahon, pero may bigat na parang utos ng isang hari. "Tapos na tayo mag-usap." Kinuha ni Cynthia ang kanyang bag, puno ng pagkainis ang mukha, at padabog na umalis ng walang paalam. Naiwan silang dalawa ni Amalia sa katahimikan. Kinuha ni Lisandro ang sobre ng pera, hindi man lang ito binilang, at inilagay sa ibabaw ng counter na parang basura. Lumapit siya kay Amalia. "Okay ka lang?" tanong niya. Tumango si Amalia, kahit pa nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. "Ang stress ay masama para sa bata," sabi ni Lisandro. "Bukas, magpa-check up tayo para masigurado nating maayos ang kalagayan ninyo." Nagulat si Amalia sa alok. Hindi niya inaasahan yon. Isa itong simpleng pangungusap, ngunit para sa kanya, ito'y isang kumot na bumalot sa nanlalamig niyang pakiramdam. Kinabukasan, sa waiting area ng isang pribadong klinika, hindi mapakali si Amalia. Napapaligiran sila ng mga mag-asawa na masayang nag-uusap tungkol sa kanilang magiging anak. Samantalang sila ni Lisandro, magkatabing nakaupo pero may isang dipang distansya, parehong hindi alam ang sasabihin. Ito ang unang pagkakataon na lumabas sila na hindi dahil sa gulo o panganib. Amalia Reyes, tawag ng nurse. Sa loob ng examination room, lalong naging awkward ang lahat. Si Lisandro ay nakatayo sa isang sulok, tila hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. "Okay, Mommy, higa po tayo. Titingnan natin si baby sa ultrasound," sabi ng doktora. Habang inihahanda ng doktora ang aparato, hindi maiwasan ni Amalia na kabahan. Paano kung may problema? Paano kung naapektuhan ng lahat ng stress ang anak niya? Ipinahid ng doktora ang malamig na gel sa kanyang tiyan. At ilang sandali pa, isang imahe ang lumitaw sa monitor. Isang maliit na hugis na may malabong anyo. "Ayan si baby," nakangiting sabi ng doktora. "Mukhang malikot." At pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa buong silid. Dab-dab, dab-dab, dab-dab. Isang mabilis, malakas, at ritmikong tunog. Ang tibok ng puso. Hindi napigilan ni Amalia ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng purong saya at pagkamangha. Ang lahat ng kanyang pagod, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ay nawala sa isang iglap. Ang tanging mahalaga ay ang tunog na yon, ang musika ng buhay. Napatingin siya kay Lisandro. Nanigas ito sa kanyang kinauupuan, nakatitig sa monitor. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng anino ng nakaraan, ay tila biglang nagkaroon ng bagong liwanag. Isang liwanag na dulot ng maliit na tibok ng pusong yon. "Healthy ba siya?" tanong ni Lisandro. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Very healthy, sir," sagot ng doktora. A strong heartbeat. Sa buong biyahe pa uwi, isang komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang yelo na dating namamagitan ay unti-unti nang natutunaw. Pareho silang nakangiti. Dala ang himig ng tibok ng puso ng bata sa kanilang mga isipan. Pagdating nila sa mansyon, bumaba si Lisandro para pagbuksan ng pinto si Amalia. Ngunit sa pagtapak niya sa harap ng malaking pinto, may napansin siyang isang bagay sa sahig. Isang simpleng brown na sobre, walang pangalan, walang anumang marka.
Pinulot ito ni Lisandro, puno ng pagtataka. Pagpasok nila sa loob, binuksan niya ito. Ang laman ay hindi sulat, mga litrato. Mga litratong kuha kay Amalia nang hindi niya alam. Habang nagdidilig ng halaman sa hardin, habang nagsasampay ng damit, habang bumibili sa palengke kanina. Ang bawat kuha ay patunay na bawat galaw niya ay minamanmanan. Nalaglag mula sa mga litrato ang isang maliit na papel. Pinulot ito ni Amalia. Isang pangungusap lang ang nakasulat dito, gupit-gupit mula sa mga letra sa diaryong. Ang pera o ang buhay ng mag-ina mo? Nabitawan ni Amalia ang papel. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina sa klinika ay biglang pinatay ng nakakapasong lamig ng takot. Bumagsak si Amalia sa pinakamalapit na upuan. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang mga litrato ay nakakalat sa sahig na parang mga basag na piraso ng kanilang panandaliang kapayapaan. Mabilis na lumapit si Lisandro. Amalia? Amalia? Look at me. Hinawakan niya ito sa balikat. Sir, natatakot po ako, sabi ni Amalia. Ang boses ay halos pabulong na lang. Ang bawat paghinga niya ay mababaw at mabilis. Paano? Paano kung totoo? Paano kung saktan nila ang anak ko? Ang imahe ng malusog na tibok ng puso sa ultrasound kanina ay napalitan ng isang madilim na pangitain. Ang bawat anino sa mansyon ay tila nagiging isang banta. Ang bawat tunog mula sa labas ay parang mga yabag ng panganib. Kinuha ni Lisandro ang mga litrato at ang death threat. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sino ang gumagawa nito? Si Marco ba, na mas desperado na ngayon? O si Cynthia, na kayang magbayad para sa ganitong klaseng pananakot? O ang misteryosong tao na nasa likod ng lahat? Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang gintong hawla para kay Amalia. Hindi na siya lumalabas. Kahit sa hardin ay natatakot na siyang pumunta. Ang bawat bintana ay tila may mga matang nakamasid. Si Lisandro ay nag-hire ng karagdagang security, ngunit hindi nito nabawasan ang takot na namumuo sa dibdib ni Amalia. Isang gabi, hindi siya makatulog. Umupo siya sa kama, hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang maliit na buhay sa loob niya, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Pero ito rin ang dahilan ng kanyang pinakamalaking takot. Isang realisasyon ang tumama sa kanya. Ang gulo ay hindi titigil hanggat naririto siya. Siya ang target. Siya ang dahilan kung bakit nadadamay si Lisandro. Ang kabaitan ng lalaki ay magiging dahilan pa ng kapahamakan nito. Ayokong madamay ka pa dito. Ang mga salitang binitiwan niya noon sa gitna ng ulan ay bumalik sa kanya. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na dudurog sa sarili niyang puso, pero para sa kanya, ito ang tanging tamang gawin. Hating gabi. Tiniyak niyang tulog na ang lahat. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at inilagay ang iilang damit na dala niya. Wala siyang pera, wala siyang patutunguhan, pero kailangan niyang umalis para sa kaligtasan ng anak niya, para sa kapayapaan ni Lisandro. Kumuha siya ng isang pirasong papel at ballpen. Sir Sandro, salamat po sa lahat. Hindi ko po kayang bayaran ang kabutihan ninyo, pero hindi ko rin po kayang isipin na mapapahamak kayo dahil sa akin. Kailangan ko na pong umalis. Huwag na po ninyo akong hanapin. Ingatan niyo po ang sarili ninyo. Patawad po. Amalia, iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Bago siya lumabas ng kwarto, tinupi niya ang kumot na ibinigay sa kanya ni Lisandro noong unang gabi. Isang maliit na bagay, pero para sa kanya, simbolo iyon ng kabaitan sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Bawat yabag ay maingat.
Para hindi gumawa ng ingay, nakarating siya sa main door. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang seradura. Ito na, ang pagtakas. Ngunit bago pa man niya mapihit ang doorknob, isang ilaw ang bumukas sa kanyang likuran. Ang ilaw mula sa sala at isang boses. Saan ka pupunta? Napapikit si Amalia. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Lisandro, nakatayo roon, nakasuot lang ng pajama. Tila hindi rin ito makatulog. Ang kanyang mukha ay hindi galit. Puno ito ng lungkot at pag-aalala. Wala nang nagawa si Amalia. Ang tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Bumagsak ang kanyang mga balikat at ang mga luha na pinigilan niya ay nagsimulang dumaloy. Ayokong madamay ka pa dito, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung aalis ako, titigil na sila. Hinayaan lang siyang umiyak ni Lisandro. Hinintay niyang humupa ang kanyang mga hikbi. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit. Huminto ito sa kanyang harapan at hinawakan siya sa braso, hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman niya na hindi siya nito bibitawan. Ang pagkakahawak ni Lisandro sa braso ni Amalia ay hindi lang isang pisikal na pagpigil. Para itong isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo sa loob niya. Tingin mo ba? Sa pag-alis mo, matatapos ang lahat? Mahinahong tanong ni Lisandro. Tingin mo ba, hahayaan nilang umalis ka nang ganoon kadali? Paano kung abangan ka nila sa laba? Ang mga tanong na yon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na emosyon ni Amalia. Tama si Lisandro. Ang pagtakas ay hindi solusyon. Isa lang itong pagpapaliban sa hindi maiiwasan at mas ilalagay pa niya sa panganib ang sarili niya at ang kanyang anak. Anong gagawin ko? Tanong din niya. Ang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Wala akong laban sa kanila. There. Hindi sir, sabi ni Lisandro. Lisandro na lang. Dahan-dahan niyang inakay si Amalia papunta sa sofa at pinaupo. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa kusina at iniabot dito. Hindi ka wala. Dahil hindi ka nag-iisa. Sabi ni Sandro. Umupo sa tabi niya. Ngunit may sapat pa ring distansya para bigyan siya ng espasyo. Hindi ko alam kung sino ang nasa likod nito, pero dalawa na tayo ngayon na haharap sa kanila. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Amalia si Sandro hindi bilang amo o tagapagligtas. Tiningnan niya ito bilang isang tao. Isang taong may sariling mga pasanin, ngunit pinipiling pasanin din ang sa kanya. Bakit? Tanong ulit ni Amalia. Ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya, bakit niyo to ginagawa para sa akin? Tumingin si Sandro sa malayo, sa madilim na bintana. Dahil may utang ako, sagot niya, ang boses ay halos pabulong. Isang utang na hindi ko na mababayaran sa taong pinagkakautangan ko. Siguro, ito ang paraan ko para makabawi. Sa kanya, sa sarili ko. Hindi man niya lubos na maintindihan, naramdaman ni Amalia ang bigat ng mga salitang iyon. Isang kabayarang para kay Elena. Hindi na tayo magtatago, Amalia, sabi ni Sandro. Ang boses ay may bagong determinasyon. Lalaban tayo. Bukas, pupunta tayo sa pulis. Maglalagay ako ng CCTV sa buong paligid ng bahay. Hahanapin natin kung sino ang gumagawa nito at pananagutin natin sila. Ang mga salita ni Sandro ay parang liwanag na tumagos sa kadiliman ng isip ni Amalia. Ang pag-asa, na akala niya ay tuluyan ng namatay, ay muling umusbong. Hindi na siya isang biktima na tumatakbo. Isa na siyang taong may kakampi. Habang naghahanda sila ng almusal kinabukasan, ibang-iba na ang pakiramdam sa kusina. Wala na ang awkward na katahimikan. Napalitan ito ng isang tahimik na pagkakaintindihan. Si Sandro mismo ang nagtimpla ng gatas para kay Amalia. Isang simpleng gesture, pero para kay Amalia,
Ito ay isang pangako. Isang pangako ng pagkalinga. May kasalanan din po ako. Pag-amin ni Amalia habang nakaupo sila sa hapag. May dapat po akong sinabi sa inyo noon pa. Tumingin si Sandro sa kanya, naghihintay. Huminga ng malalim si Amalia. Ito na ang tamang panahon. Wala nang lihim, wala nang takot. Kung magiging magkakampi sila, kailangan nilang maging tapat sa isa't isa. Tiningnan niya ng diretso si Sandro sa mga mata. May kailangan po kayong malaman. Sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon. Tungkol sa kwintas at tungkol kay Elena. Binitiwan ni Sandro ang hawak niyang tinidor. Kumalansing ito sa plato at ang tunog ay tila napakalakas sa biglang katahimikan ng kusina. Ang kanyang buong atensyon ay nakay Amalia. Anong tungkol kay Elena? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Huminga ng malalim si Amalia. Ito na. Nasa ospital po ang nanay ko noon, sa probinsya, panimula niya. 1 taon na po ang nakalipas. Doon ko po siya nakilala. Si Ma'am Elena. Napatingin si Sandro, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Sa probinsya? Imposible. Narito lang siya sa Maynila. Umalis po siya. Putol ni Amalia, ang boses ay malumanay. Hindi ko po alam kung bakit. Ang sabi lang po ng mga nurse, dumating siyang mag-isa, walang kasama, walang nagbabantay. Ang bawat salita ni Amalia ay parang suntok sa sikmura ni Sandro. Ang huling alaala niya kay Elena ay ang isang matinding pag-aaway. Umalis si Elena pagkatapos noon. Akala niya, nagpunta lang ito sa isang kaibigan para magpalamig. Hindi niya sinundan. Hindi siya tumawag. Hinayaan niya lang ito sa pag-aakalang babalik din. Hindi na ito bumalik. Katabi po ng kama ng nanay ko ang kama niya. Patuloy ni Amalia. Wala po siyang dalaw. Kaya ako na po ang tumitingin sa kanya paminsan-minsan. Kinukwentuhan ko po siya. Pinapakain. Lagi po siyang nakangiti. Kahit halatang nahihirapan na siya. Napakabait niya po, sir. Sandro. Hindi kumikibo si Sandro. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Tila bumabalik sa isang nakaraang puno ng pagsisisi. Isang gabi? Sabi ni Amalia. Ang boses ay nagsimulang manginig sa pag-alala. Alam na po niyang malapit na. Tinawag niya po ako. Inilahad ni Amalia ang kanyang palad na parang muling nararamdaman ang nangyari. Ipinatong niya po sa kamay ko ang kwintas na to. Sabi niya, ingatan mo to, Hija. Hanapin mo ang asawa ko. Ibigay mo to sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Napahawak si Sandro sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw. Sabihin mo ano? Sabihin mo sa kanya. Mahal na mahal ko siya, sabi ni Amalia, habang isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At sabihin mo sa kanya na patawarin niya ang sarili niya. Isang nakakabinging katahimikan. Nakita ni Amalia ang paggalaw ng lalamunan ni Sandro. Tila mayroong bukol na pilit nitong nilulunok. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimulang gumuho. Namatay po siya kinabukasan. Mahinang pagpapatuloy ni Amalia. Namatay din po ang nanay ko makalipas ang 1 linggo. Pagkatapos po ng libing, pumunta ako dito sa Maynila. Daladala ko po ang kwintas. Sinubukan ko po kayong hanapin, pero sino po ba naman ako? Paano ko po kayo mahahanap? Ang tanging alam ko lang po ay ang pangalan ninyo dahil nababanggit po kayo ni Ma'am Elena. Iyon ang dahilan kung bakit napunta siya sa karinderya. Iyon ang dahilan ng lahat ng kamalasan. Ang paghahanap sa kanya. Naniwala ka ba sa kanya? Tanong ni Sandro. Ang boses ay garalgal. Opo, mabilis na sagot ni Amalia. Sa mga mata niya po, kitang-kita ko. Totoo po ang lahat ng sinabi niya. Tumayo si Sandro.
Naglakad-lakad sa kusina na parang isang hayop na nakakulong. Ang isip niya ay naguguluhan. Si Elena, mag-isa, sa isang ospital sa probinsya. At ang huling habilin nito ay hindi galit, kundi pagpapatawad. Huminto siya sa harap ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Amalia dati. Isang halo ng sakit, pasasalamat, at matinding pangungulila. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig. Hinawakan niya ang laket sa leeg ni Amalia. Hindi ang leeg, ang laket lang. Ang malamig na pilak na huling hinawakan ng kanyang asawa. May sinabi pa ba siya? Tanong ni Sandro. Ang boses ay basag na. May habilin pa ba? Tungkol dito? Itinuro niya ang laket. Tumango si Amalia. Ang kanyang puso ay kumikirot para sa lalaking nasa harapan niya. Sinabi niya po sa akin na buksan ito. Naghihintay si Sandro. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Kapag handa na daw kayo. Handa na ako, sabi ni Sandro. Ang boses ay matigas ngunit may malalim na kirot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa locket. Tila sinusubukang basahin ang nakatago sa loob nito. Inabot ni Amalia ang kwintas. Dahan-dahan itong inalis sa kanyang leeg. Ibinigay niya ito kay Sandro. Ang metal ay mainit pa sa kanyang balat. Hawak ni Sandro ang locket. Pinagmamasdan ito. Nakikita ni Amalia ang pagdaloy ng kanyang mga alaala sa kanyang mukha. Ang bawat kurba ng pilak, ang bawat disenyo ay tila nagbabalik ng mga kwento. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga daliri, binuksan ni Sandro ang locket. Sa loob, hindi ito gaya ng inaasahan ni Amalia na isang larawan, kundi isang maliit, dilaw na piraso ng papel, nakatupi ng napakaliit. Maingat na kinuha ito ni Sandro. Ang kanyang mga mata ay lumabo habang binubuksan ang papel. Nagsimula siyang magbasa. Tahimik lang si Amalia. Pinagmamasdan ang bawat pagbabago sa mukha ni Sandro. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nawala ng unti-unti habang binabasa niya ang mga salita. Ang mga mata niya ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya, ng pagpapatawad. Napakagatlabi si Amalia. Gusto niyang yakapin ito. Gusto niyang sabihin na okay lang ang lahat. Pero hindi niya magawa. Ito ang sandali ni Sandro. Ito ang huling koneksyon niya kay Elena. Nang matapos magbasa si Sandro, hindi siya umimik. Binitiwan niya ang papel. Nilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. At doon, sa gitna ng kusina, sa harap ni Amalia, bumagsak ang lahat ng pinipigilan ni Sandro. Umiyak siya. Hindi lang simpleng pag-iyak. Ito ay isang matinding hagulgol. Isang hagulgol na puno ng pagsisisi, ng pangungulila, ng sakit na matagal niyang kinimkim. Isang hagulgol na nagpakawala sa lahat ng bigat na daladala niya simula nang mawala si Elena. Ang sulat. Nabasag ang puso ni Amalia habang nakikita ang sakit ni Sandro. Dahan-dahan, pinulot niya ang papel. Mahal kong Sandro, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Alam kong nagalit ka sa akin nang umalis ako. Patawad. Patawad sa pag-alis ng walang paalam. Pero kailangan kong umalis. Kailangan kong mag-isa. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Sana mapatawad mo rin ang sarili mo. Sana hindi ka habang buhay maging preso ng nakaraan. Buhay ka pa, Sandro. At ang buhay ay kailangan mong ipagpatuloy. Sana mahanap mo ang kapayapaan. At sana mahanap mo ulit ang pagmamahal. Isang pagmamahal na magbibigay liwanag sa madilim mong mundo. Masaya ako para sa'yo. Kahit saan pa ako naroroon, mahal na mahal kita. Palagi. Elena. Nawasak si Amalia sa pagbabasa. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal. Ang ganoong klaseng pagmamahal ay bihirang makita. Sa puntong yon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa pintuan ng kusina. Kasabwat kayo.
Pareho silang napalingon. Si Cynthia, nakatayo sa pintuan, ang muka ay galit na galit. Maliwanag na narinig niya ang lahat. Peke ang sulat na yan. Sigaw niya, itinuro si Amalia. Ginagamit mo lang ang kapatid ko para makuha ang pera ni Sandro. Manloloko! Nagitla si Amalia. Muling bumalik ang lahat ng takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang kasama. Tumingin si Sandro kay Cynthia. Ang kanyang mga mata, kaninang puno ng luha, ngayon ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Amalia. Walang kasalanan si Amalia dito, Cynthia. Sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng puot. At hindi peke ang sulat na yan. Ang sulat na yan ang nagbigay sa akin ng kalayaan, ang nagpatawad sa akin. At ikaw, matagal mo nang gustong kontrolin ang lahat. Hindi mo na kami makokontrol. Ang mansyon na dating tahimik at malamig ay naging sentro ng mainit na pagtutuos. Ang galit ni Sandro ay umalingaw-ngaw sa kusina at sa bawat salita, tila may pader na gumuho sa pagitan nila ni Cynthia. Kalayaan, tawa ni Cynthia, puno ng panunuya. Kalokohan, wala kang kalayaan, Sandro. Lahat ng ito ay minanipula lang ng babaeng yan para makuha ang pera mo. Alam kong ayaw na ayaw ni Elena sa mga desperadang tulad niya. Huwag mong dungisan ang pangalan ni Elena. Sigaw ni Sandro. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang kapatid mo. Ang nagbigay ng kwintas na, yan kay Amalia. Ang kapatid mo ang sumulat ng liham na yan. Peke. Gawa-gawa lang. Patuloy ni Cynthia. Hindi kayang gawin yan ni Elena. Kinuha mo lang ang isang babaeng mga agaw. May ebidensya ako, Cynthia. Sabi ni Sandro. Ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit mas nakakatakot. Hinanap ko ang lahat ng ospital sa mga probinsya. May record ang ospital kung saan pumanaw si Elena. May record din ng nurse na nag-alaga sa kanya. At doon, may listahan ng mga bisita niya. Isang pangalan lang ang nakasulat. Amalia Reyes. Natahimik si Cynthia. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya inaasahan ang ganitong kahandaan mula kay Sandro. Alam ko rin kung sino ang nagpapadala ng mga banta at litrato. Patuloy ni Sandro. Si Marco. At may kasabwat siya. Ang mga lalaking nag-spy kay Amalia ay inupahan niya. At sa tingin ko, Cynthia, alam mo kung sino ang nagbigay sa kanya ng pera para gawin yan. Nanginginig si Cynthia. Tumingin siya kay Amalia, puno ng puot. Biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. Pulis! Buksan ang pinto! Nanlaki ang mga mata ni Cynthia. Inutusan ni Sandro ang kanyang security na pagbuksan ng pinto ang mga pulis. Pumasok ang 2 opisyal kasama ang 2 nakasuot sibilyan na tila investigador. Mr. Vargas, may report po kami tungkol sa extortion at harassment. Sabi ng isang opisyal. Itinuro ni Sandro si Cynthia. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. At mayroon pa akong isang suspect na ipapahuli sa inyo, Marco. Hindi na nakapaglaban si Cynthia. Walang nagawa kundi ang magpumiglas ng pusasan siya. Wala akong kasalanan. Maniniwala kayo sa isang desperadang ito? Sigaw niya. Itinuro si Amalia. Pero wala nang nakikinig. Kasabay nito, narinig nila ang isa pang kaguluhan mula sa labas. Nagmamadaling lumabas si Sandro at Amalia. Sa labas, nakita nila si Marco. Posas na rin ang kanyang mga kamay. Nakahandusay siya sa sahig matapos hulihin ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Amalia! Sigaw ni Marco. Anong ginawa mo? Sa sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng takot na dinanas ni Amalia ay nagsama-sama. Humakbang siya palapit kay Marco. Si Sandro ay nasa tabi lang niya, handang protektahan siya. Tiningnan ni Amalia si Marco ng diretso sa mga mata. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya natatakot. Ang kanyang boses ay malakas, matatag, at puno ng dignidad. Marco, sabi niya,
Dinamay mo ang pamilya ko. Ininsulto mo ako. Pero alam mo kung ano, hindi mo ako nasira. Lumapit siya ng bahagya. Pinapatawad kita, Marco. Sabi ni Amalia. Ang mga salitang yun ay hindi lang para kay Marco, kundi para na rin sa kanyang sarili. Pero ang anak ko, hindi niya kailangan ng isang amang katulad mo. Ako lang, sapat na. Isang tunay na tagumpay, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at paghahanap ng lakas sa sarili. Dinala na ng mga pulis si Marco. Habang papalayo ito, nakita ni Amalia ang pagkatalo sa mga mata ng dating kasintahan. Nang matapos ang lahat, bumalik si Sandro at Amalia sa loob ng mansyon. Tahimik na ang lahat. Wala nang sigawan, wala nang pagbabanta. Tanging katahimikan ng kapayapaan. Nakahinga ng maluwag si Amalia. Ito na. Tapos na ang bangungot. Tumingin si Sandro kay Amalia. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay na iba sa simpleng pasasalamat. Amalia, simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ngayon na tapos na ang lahat. Anong plano mo? Ang tanong ni Sandro ay tila isang malaking pader sa gitna nila. Anong plano mo? Napatungo si Amalia. Tapos na ang gulo. Tapos na ang kanyang tungkulin. Wala na siyang rason para manatili rito. Ngunit ang isipin ng pag-alis ay biglang nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang mansyon na ito, na dating malamig at malungkot, ay unti-unti na niyang tinawag na tahanan. Hindi ko po alam, mahinang sagot niya. Siguro, uuwi po muna ako sa probinsya, doon po muna ako manganganak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sandro. Lumapit siya kay Amalia, lumuhod sa kanyang harapan para maging pantay ang kanilang paningin. Amalia, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi maitago. Hindi mo kailangang umalis. Hindi mo kailangang mag-isa. Pero sir, Sandro, putol niya, at hindi ka na kasambahay. Hindi ka na obligasyon. Hindi ka na utang na loob. Napatulala si Amalia. Ano ang sinasabi nito? Nagkaroon ulit ng buhay ang bahay na to simula nang dumating ka, Amalia. Sabi ni Sandro, ang boses ay malumanay, ngunit puno ng sinseridad. Ang dating tahimik na kusina, nagkaroon ng amoy ng luto. Ang dating madilim na hardin, nagkaroon ng mga bagong halaman. At ako Amalia, simula nang umalis si Elena, namatay din. Pero ikaw ang nagbalik ng buhay na yon sa akin. Nagsimulang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Amalia. Hindi ko hinahanap si Elena sa'yo, patuloy ni Sandro. Hindi ko gustong palitan mo siya. Gusto kita, Amalia. Gusto ko kayo ng anak mo dito, sa tabi ko. Inabot ni Sandro ang kamay ni Amalia. Ang kanyang mga kamay ay mainit, puno ng pag-asa. Bigyan mo ako ng pagkakataon, sabi niya. Bigyan mo kami ng pagkakataon, isang pagkakataon na bumuo ng sarili nating pamilya, isang pamilyang puno ng liwanag, puno ng pag-asa. Hindi na napigilan ni Amalia ang sarili, ang damdaming matagal na niyang pinipigilan, ang pag-asa na matagal na niyang ibinaon ay sumabog. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang pisngi. Ito na, ang pangarap na akala niya'y imposible. Sandro? Tumango siya. Isang tahimik na pagsang-ayon, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Sandro. Inangat niya ang kamay ni Amalia at hinalikan ito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay nawala. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang natira ay purong kaligayahan. Isang bagong simula. Ngunit ang buhay ay may sariling plano. Biglang, isang matalim na sakit ang naramdaman ni Amalia sa kanyang tiyan. Parang kinurot. Pagkatapos ay isa pa. Mas matindi. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Sandro, sabi niya, ang boses ay nanginginig hindi na sa emosyon, kundi sa matinding sakit.
Sandro, manganganak na yata ako. Nanlaki ang mga mata ni Sandro. Ang lahat ng pagmamahalan at pangako ay biglang napalitan ng matinding pagkabigla at pag-aalala. Ngayon? Tanong niya, nagpapanik. Ngayon na ba yan? Ang bagong simula ay nagsisimula na at ito ay magsisimula sa pinakamabilis at pinakamagulong paraan na posible. Manganganak na ako, sigaw ni Amalia, sabay hawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ay mas nagiging matindi, umaakyat sa kanyang likod. Nanlaki ang mga mata ni Sandro. Ang lahat ng kalmado at composed niyang ugali ay biglang nawala. Para siyang natataranta. Anong gagawin ko? Tanong niya. Kahit paabala siya sa pagkuha ng kanyang susi ng kotse at pagtawag sa driver. Dalahin mo na ako sa ospital, sigaw ni Amalia. Napakapit sa braso ni Sandro. Mabilis na inalalayan ni Sandro si Amalia papunta sa kotse. Ang biyahe papuntang ospital ay tila walang katapusan. Ang bawat lubak sa daan ay nagdulot ng matinding sakit kay Amalia. Hawak ni Sandro ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. At paulit-ulit niyang sinasabi, "Kaya mo yan, Amalia. Konti na lang." Nang makarating sila sa ospital, isang team ng mga nurse at doktor ang agad na sumalubong sa kanila. Mabilis na ipinasok si Amalia sa delivery room. Gustong sumama ni Sandro, ngunit pinigilan siya ng mga nurse. "Dito lang po kayo, sir," sabi ng nurse. "Babantayan namin siya." Naiwan si Sandro sa labas ng delivery room, naglalakad pabalik-balik. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa noong nasa korte siya at ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Ang bawat sigaw ni Amalia mula sa loob ay tumutusok sa kanyang puso. Lumipas ang mga oras, ang katahimikan sa waiting area ay nakakabingi. Nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa nang biglang marinig niya ang isang tunog, isang hiyaw, ang isang sanggol. Kasunod nito, ang malakas na iyak ng isang bagong silang na bata. Napahinto si Sandro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito na. Lumabas ang doktora. Nakangiti. "Congratulations, sir. A healthy baby girl." Mabilis na pumasok si Sandro sa delivery room. Nakita niya si Amalia, payat at pagod, ngunit may pinakamagandang ngiti sa kanyang labi. At sa kanyang kandungan, isang maliit na bundle ang gumagalaw. Lumapit si Sandro. Dahan-dahan. Tila natatakot na baka bigla itong maglaho. Ang kanyang anak. Ang anak nila. Si Amalia ay inabot sa kanya ang bata. Nanginginig ang mga kamay ni Sandro habang hinahawakan ng kanyang anak. Ang maliit na mukha, ang malambot na buhok, ang maliliit na daliri na mahigpit na nakakuyom. Walang salita ang makakapaglarawan sa nararamdaman niya. Isang pakiramdam ng pagkumpleto, isang pakiramdam ng pagkabuhay muli. Ito ang ilaw na nawala sa kanya nang mawala si Elena. Ang ilaw na akala niya'y hinding-hindi na babalik. "Gusto mo siyang hawakan?" tanong ni Amalia. Ang boses ay mahina. Tumango si Sandro. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang daliri. Ang maliliit na kamay ng bata ay kusa itong hinawakan. Ang maliit na siga na yon, ang matamis na kagat. Sa sandaling iyon, alam ni Sandro, hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya mag-iisa. Ang bahay niya ay hindi na magiging malamig. Ang puso niya ay hindi na magiging malungkot. Nagtataka ang nurse. "May pangalan na po ba si baby?" Tumingin si Amalia kay Sandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Angela," sabi niya. "Angela Vargas." Nakangiti si Sandro. Ang pangalan, ang kanyang pangalan. Angela, anghel. Ito ang anghel na nagbalik ng liwanag sa kanilang buhay. Isang taon ang lumipas. Ang mansyon ni Sandro, na dating puno ng lamig at katahimikan, ay ngayon ay puno ng tawanan at buhay. Ang hardin sa labas,
na dating pinaninirahan lang ng mga alaala ay muling namumulaklak sa iba't ibang kulay at amoy. Abala si Amalia sa pagdidilig ng mga bulaklak. Siya na mismo ang nag-ayos ng hardin, ibinalik ang dating sigla nito. Bawat halaman, bawat bulaklak ay alaga niya. Ito ang naging paraan niya para ipagpatuloy ang alaala ni Elena. Hindi bilang isang kapalit, kundi bilang isang pagpapatuloy. Sa loob ng hardin, si Sandro ay abala sa paglalaro kay Angela. Tumatakbo ang bata, humahagik-hik habang hinahabol siya ng kanyang ama. Ang dating malungkot na Sandro ay ngayon ay puno ng sigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Hindi na siya nakakulong sa nakaraan. Ang sulat ni Elena ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang pagkakataong makabawi kay Amalia ay nagbigay sa kanya ng layunin. At si Angela, ang kanilang anghel, ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. "Daddy, Mommy!" sigaw ni Angela. Tumatakbo papalapit sa kanila. Ang kanyang maliliit na paa ay tsismis sa malambot na damuhan. Lumuhod si Amalia at Sandro, sabay na binuksan ang kanilang mga bisig. Yumakap si Angela sa kanila. Ang kanyang maliit na katawan ay puno ng pagmamahal.